Hallelujah. Because He lives. Ayan. Magandang umaga po sa lahat. Ayun, may tao pala. Ay, salamat. May sumagot din. Namimiss na po namin kayo. Sa biyaya po ng Panginoon. At purihin po ang Panginoon dahil yung ating church po sa Dampalit ay salamat sa Panginoon sa biyaya niya dahil parating na po yung aming anniversary. Ayan. Parang kailan lang, ano? Sige po, tayo po tayo lahat. Kung mayroon po kayong Biblia, ayan po, naiwan ko po yung isa kong ganito na talaga pag dati hindi ko naman ito naranasan. Ayan, mga magaganda at guwapo kayo ngayon. Ang sabi po dito sa buksan po natin ang aklat dyan sa Joshua. Joshua chapter 7, verse 1. Ayan, buong talata po yan, pero dito lang po tayo muna itong verse 1 ang babasahin natin. Ang sabi po dito, Joshua chapter verse 7, verse 1, nandiyon na po lahat. Magsabi ng amen. Amen. Ayan, kasi may sabi sa akin hindi pa daw nila nabuksan, nagsimula na daw ako Kaya nataranta sila kung saan yung mga verses na sinasabi ko. Dito po sa Joshua chapter 7, verse 1, ang sabi po dito, ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Sabdi at apo sa tuhod ni Zera, mula sa lipi ni Joda, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Pinagpala na po ang pagbabasa ng Diyos ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin, nagingit po tayo ng patnubay, gabay ng banal na Espiritu Santo sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. You are holy, holy, holy God. Banal, banal ka, Panginoon. At salamat, Panginoon o God, sa umagang ito. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. Nagpakumbaba sa aming sarili. Inaamin po namin ang aming pagkakamali. Panginoon, patawad po sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. At hayaan mo sa oras na ito, Panginoon, sa aming patuloy ng pagbuli-bulay ng salita, ikaw po manguna sa bawat isa sa amin. Lord, kung mayroon kang nakitang karumihan, pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. Gawin mo kami dapat, Lord God, tumanggap ng kupapala ang galing sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat. At aking sinasaway, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway in the name of Jesus. O God, ikaw po manguna, ikaw po ang kikilos sa aming kalagitnaan. Itago mo ako sa iyong likuran, ikaw po umahayag sa aming kalagitnaan. Without you, Lord God, I am nothing. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede po tayo po in the presence of God. Pinamagatan ko po ito. Ayan, asan yung yan? Burn Akan. The hidden sin that hinders God's presence. Kung babalikan natin yung talata, bago po tayo pupunta sa chapter 7, kung bakit gano'n nangyari. Okay. Sa chapter 6 po, nagkaroon po sila ng lumalaban po yung bayang Israel. Mayroon po silang ginapi na kalaban. Okay? Nagkaroon po sila doon sa chapter 6 ng tagumpay. Okay? Nang pinasok nila yung Jericho. Okay. Mga kapatid, hindi lahat sa pagkatalo dahil po sa lakas ng kaaway.
May mga pagkatalo na bunga ng kasalanan sa loob. Sabi ko nga, ang bigat naman itong ano na to eh. Baka maya-maya batuhin niyo ako ah. Baka maya-maya maraming magalit. Pero po, ito po yung nais ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon na maging maayos tayo sa kanyang harapan, maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kung kaya't binalik niya itong talata na ito patungkol po kay Akan. Ano po yung makukuha natin na lesson dito? Sabi po dito, ang Israel ay galing lang sa Jericho. Sa chapter 6, makita natin tagumpay sa kanilang nakamtang na tagumpay na kung saan wala silang ginawa. Ang ginawa lang nila doon kung saan nagkaroon sila ng tagumpay, doon sa pagkuha nila, pag-take over na doon sa Jericho na yun na kung saan ipinaintulot ng Panginoon, ay sa pamagitan lang ng sigaw. Sumigaw lang sila at bumagsak. Ito po, tumutukoy po ito sa yung pagtaas sa presensya ng Panginoon. Pagkilala mo kung sino si Lord, sinigaw natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Sinigaw natin ang kadakilaan ng Panginoon. Sabi nga, napakahalaga po, malaki po ang nagagawa ng pagpupuri. Sino dito nagpuri kanina na malungkot? Yung mga song leader dito, ba? Tumalon na, nakangiti na. Pero sa isip mo, wala pa rin nangyayari. Okay. Dito po natin makikita kung gaano kahalaga yung pagpupuri. Kaya yung pagpupuri, wag natin pong maliitin. Yung pag-worship sa ating Panginoon, wag natin pong maliitin. Okay. Dito po nagtagumpay ang bayang Israel sa pagkuha nila sa Jericho. Na yung Jericho na yan, walang makapasok. Pero sabi nga kay Lord, walang imposible. Gaano mang kalaki yung mga problema natin, kaya po yan solusyonan ng ating Panginoon. Sabi nga, ang Jericho, no, nagsisimbolize yan sa mga malaking pagsubok, malaking paghihirap, okay, malaking problema. Pero sa kabila no, nagtagumpay sila. At pagdating dito sa chapter 7, bakit sila natalo? Na kung tutuusin, yung bayan na kanilang lulusubin ay isang maliit na bayan. Kung tutuusin, sabi nga ni Joshua, magpadala ka doon ng spy at tingnan mo kung paano natin silang matalo. Nung pinadala yung spy, ang sabi, wag ka nang magpadala ng marami. Ang liit ng lila, kaya-kaya natin sila. Pero nung nagsimula ang labanan, natalo sila. To the point na nalungkot sila. At sinumbatan nila, kumbaga nag-ano sila kay Lord, nagreklamo sila, Lord, bakit ganito? Bakit mo kami pinatalo? Pero kung tutuusin, sabi nga nila ni Lord, kung babasahin mo yung buong chapter 7, ang sabi nga ni Lord, wag kang malungkot dyan. Tumayo ka at tingnan mo dahil mayroon kayong ginawa sa akin. Mayroon kayong kinuhang bagay na hindi dapat para sa iyo. Mayroon kang inuutos na hindi niyo sinusunod. Okay? Sabi nga doon, ang symbolize lang yan ng maliit na mga problema pero bumabagsak. Bakit? Una, kung balikan natin Jericho, kaya sila nanalo kasi kasama nila ang Diyos. Sa lahat ng labanan, mabigat man, kung wala ang Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Pero kung nandyan ang Diyos, magtatagumpay tayo. Dito po sa symbolize ng maliit na mga pagsubok. Kahit sa maliit na mga pagsubok na mga kapatid, kung wala ang Diyos, hindi ka magtatagumpay. Balikan po natin yung pangalang Akan. Ano ba yung Akan? Nung tiningnan ko to sa Google, ayan, sabi nila. Nung tiningnan ko sa Google, ang ibig sabihin ng Akan, yan, troublesome. Troubler. Siya yung nagdala ng gulo sa bayang Israel. Sa buhay din natin, may gulo din nagdala sa buhay natin. Walang iba kundi ang kasalanan. Natalo sila, hindi dahil mahina ang Diyos, kundi may nilabag sila sa Diyos
may tinagong kasalanan. Kapatid, sa umagang ito, may tinatago ba tayong kasalanan? Mamaya po, nais ng Lord na isuko natin yan sa Kanya. Kasi kung hindi ka magtatagumpay. Kahit anong sikap mo, mga kapatid, hindi po tayo magtatagumpay. Sabi ko nga, Lord, bago ko ito ma-share, sa akin muna. Baka mga kapatid doon, may Jericho ka. At sa ngayon, mayroon kang ay. Baka sa ngayon, nagsisimba ka nga, pero hindi mo na naranasan ang presensya ng Panginoon. Andito ka nga sa church, pero hindi mo nadama ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Mahirap po tayong magsimba na hindi natin nadama ang presensya ng Panginoon, pag-uwi natin, baliwala lahat. Pero kung sa pagpunta natin dito, damang-dama natin ang presensya ng Panginoon, pag-uwi natin, tagumpay po tayo mga kapatid. At nais ng Lord, anuman yung akan sa buhay mo ngayon, dapat natin isuko. Ano yung matutunan natin dito mga kapatid? Una, hidden sin is not hidden from God. Nung nabasa ko nga to, sabi ko, Lord, gumanon po. Yan, salamat po sa maganda kong misis. Siya po yung gumawa niyan. Purihin po ang Panginoon dahil binigyan niya ako ng maganda at mabait pagtulog. Hindi, joke lang po yun. Nagmana po siya sa aking biyanan. Ano sabi dito sa Joshua chapter 7 verse 1? Pero nilabag ng mga Israelita, sabi diyan, napakalaki naman yan, hindi ko makita, dito na lang. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho, mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Sabdi at apo ni Satuhud, ni Zera mula sa lipi ni Hoda, ay kumuha ng ilang bagay na pinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Anong matutunan natin dito mga kapatid? Sa dito, isang tao lang ang nagkasala. Tingnan nyo isang tao lang ang nagkasala, pero buong Israel nagsasuffer. Tayo po ay isa po tayong church. Kaya kung sino man sa atin nagkasala, lahat po tayo sacrifice. Magsasakripisyo. Ibig sabihin mga kapatid, walang private sin kay Lord. Babalikan natin ang kwento. Akala ni Akan walang nakakita. Minsan ganun tayo gumagawa ng tahimik, walang nakakita. Minsan itago pa natin yon, hindi natin nilantad. Pero sa totoo lang, may nakakita sa iyo kapatid. Ano man yung ginagawa mo ng lihim, tahimik, tinatago mo, may nakakita sa iyo. May malaking mata nakatunghay sa langit. Walang iba kung ang hindi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong sabi niya dito sa Hebrews chapter 4 verse 13? Okay. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Mga kapatid, sa umagang ito, hindi ka man nakikita ng tao. Hindi ka man nakikita ni pastor sa mga ginagawa natin. Pero nakikita tayo ng Diyos. Nakikita niya ang iniisip mo. At nakikita niya ang motibo mo.
Si Lord at ikaw ang nakaalam kung bakit ikaw ay narito. Kahit sa dilim, kita ka ng Diyos. Huwag sabihin, may ginagawa kayo sa dilim, hindi makikita. Kita ka ng Diyos. Hindi ka nga nakita ng kapwa mo ng palataya, pastor, kaibigan, kapatid, pero nakikita ka ng Diyos. Kahit sa lihim, lantad ka sa langit. Biruin mo yon. Nung binasa ko nga to, sabi ko, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Salamat po. Isa po itong paalala sa atin na lahat ng ating mga ginagawa ay may nakakita. Ang sabi dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, okay? Sapagkat hahatulan ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Sabi dito, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung mga ginagawa natin ng lihim, tago, pagsusulit mo yan sa Lord. May time talaga yan, kapatid. Sabi, ay, di naman ako nakikita ni pastor, okay lang to. Hindi po, hindi ka nga nakikita ng pastor, hindi ka nga nakikita ng kapwa mo, pero sabi nga doon, hindi natutulog si Lord. Maging yung mga naranasan natin, hindi natutulog si Lord. Okay? Sabi nga dito, maaring hindi ka nahuhuli ng pastor, pero nahuhuli ka ng Diyos. Maaring hindi alam ng pamilya mo, pero alam ng Diyos. Alam niyo po kapatid, ang lihim na kasalanan, ito ay isang ticking time bomb. Ito yung time bomb. Tinatago mo na bomba. Na darating ang panahon, pag hindi mo yan isinuko sa Lord, sasabog yan. Puputok at puputok yan. Kaya sabi nga dito, sa una natin matutunan, ang lihim na kasalanan ay hindi lihim sa Diyos. Pangalawa, sin separates us from God. Ang kasalanan ang papahiwalay sa atin at sa Diyos. Ang sabi dito sa Joshua chapter 7 verse 11 to 12, yan, nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Verse 12, iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang mga kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinuko ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Bakit minsan mayroon tayong takot? Sabi nga, hindi tayo binigyan ni Lord ng takot, kundi kapangyarihan nagmumula sa banal na Espiritu. Kaya kapatid, kaya ka lang nakatakot kasi mayroon kang lihim na kasalanan. Okay? Ito yung nakakatakot mga kapatid pag dumating sa buhay natin to. Na pag tayo'y may lihim na kasalanan, mayroon tayong tinagong tago na hindi karapat-dapat sa Panginoon Panginoon. Sabi nga doon, hindi na tayo sasamahan ng Lord sa ating pakikibaka. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng pakikibaka. Sabi nga, once na tinanggap mo si Jesus personal Savior ng buhay mo, nag-declare ka ng laban sa kaaway. At sa pag-declare mo ng laban sa kaaway, alam mo magtatagumpay ka, bakit kasama mo si Lord. Pero kung mayroong kang kasalanan na ginawa, na lihim sa harapan ng Panginoon, hindi ka sasamahan ng Lord. Tulad yung nangyayari sa sa binasa natin dito, sa bayang Israel. Ang sabi ni Joshua, magpadala ka ng spy doon, tingnan natin kung paano natin sila matalo. Bumalik ang spy, ang sabi ng spy, Joshua, wag ka na magpadala ng marami, kunti lang sila, kayang-kaya namin yon. Pero ang mali ni Joshua, hindi siya dumulog kay Lord. Sa bawat pakikibaka natin, desisyon natin gagawin, dapat dumulog tayo kay Lord. Kasi doon,
ipaalam ni Lord kung ano ang dapat natin gawin. Nung time na hindi siya dumulog eh. Nagpadala kagad siya kasi excited sila eh, nagtagumpay eh. Biruin mo, ang laki ng lugar na sinakop nila. At yung lugar na yon, yung bayang Jericho, walang doon. Walang makakalaban doon, walang makakapasok kasi matibay yung pader. Pero tingnan mo, anong ginawa lang? Nagpuri lang. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. Wala silang wala silang mga sandata. Ang ginawa lang nila, umawit. Pero tingnan mo, bumagsak ang Jericho. Kaya, nagkaroon sila ng confidence sa sarili nila. Yan, maliit lang yan. Kayang-kaya yan. Pero nangyari, sila pa na ang naitaboy. At nalagasan pa sila ng mga tauhan. Biruin mo, ilang tauhan nalagas sa kanila? Kaya doon, nagtanong sila, bakit ganito doon sa malaki, tagumpay tayo, pero ito maliit na to? Ibig sabihin, makapangyarihan sila? Hindi po. Sabi nga, Lord, tumayo ka Joshua, huwag kang magmukmok dyan, mumukmok ka, ikaw may kasalanan. Tingnan mo, sa bayan mo may ginawa. Kinuha nila ang bagay na hindi dapat sa kanila, kundi para sa akin. Sabi mga kapatid, ano pa ang silbi ng buhay kung wala ang presensya ng Diyos? Ano pa ang silbi ng ministry kung wala ang kapangyarihan ng Diyos? Magaling ka nga, umawit. Pagkatapos mong awit, pagod na pagod ka. Hindi ka nga magaling maawit, pero taglay mo ang presensya ng Panginoon. Ako po, kapatid, pati anghel, sasama sa iyo pag-awit. Sabi nga, kung ang boses mo, parang baka, pero malinis naman ang puso mo, umawit sa Panginoon, sa harap ng Panginoon, para na lang plaka. Palagi po ko natandaan yan eh. Kasi dati, sabi ko nga sa inyo, pag ako kumanta, nahihiya yung tatay ko. Hindi na ako tinanggap na anak niya. Sabi sa akin sa sunod pag kumanta ka pa, hindi na kita ituturing anak, nakakahiya ka. Kasi sa amin, pag mag-offering kasi, dito kasi pag nag-offering tayo, kakanta tayo lahat. Doon, hindi. Pag mag-offer ka ng about sa offering, mag-offer ka rin ng song. Kung sino yung, sabi nga, sino ditong tinouch ni Lord? Parang, sino ditong tinouch ni Lord? Siya magbigay ng operatory song. Di siyempre, tinouch ako ni Lord eh. Sabi ko, ako po. Gulat si tatay. Hindi ko naman narinig ito nung kumanta sa bahay. Eto na, pagkanta ko, sinabayan ako ng musician. Ayun, di kami nagkita. Ako nasa Divisoria, siya nasa Caloocan. Sabi ng tatay ko, iiling-iling. Tapos pagdating sa bahay, pinagalitan niya ako. Ako naman, kasi sinabi kasi ng kasamahan ko sa youth na kahit na yung boses mo parang baka, pero sa harap ng Lord, para na lang plaka. Yun, nag-ano sa isip ko, okay to. Di kakanta. Kaya yung mga dyan, may panahon pa. May nag-desire dito na gusto siyang umawit. May panahon pa po mga kapatid. Kaya nung time na yun, nagalit yung tatay ko. Pero pinagpatuloy ko. To the point na nung napunta siya dito sa Manila, nakita niya ako, nagpapaawit.
At doon siya naiyak. Sabi niya sa akin, Long, ang ganda pala ng busis mo. Glory to God, tay. Dati pinagalitan mo ako eh, kinahiya mo nga ako eh. Sabi ko, glory to God po, bigay po ni Lord po yon. At lalo siyang naiyak. Sabi ko, kung ano mayroon ako tayo ngayon, ito po'y dahil kay Lord. Hallelujah. Kaya sabi nga dyan, kahit magaling ka pa, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, baliwala. Para ka lang bawa, musician ka, para ka lang tumugtog sa labas, tapos wala na. Pero, kung ikaw magiling, malinis ang puso mo kay Lord, lalong may papahayag ni Lord ang kanyang kapangyarihan. Kaya sila natalo ng time na yon. Dahil hindi nila kasama ang Diyos. Kapatid, sa umagang ito, kasama ba natin si Lord? Amen! Kanina nga, habang doon, nagpupuri ako, ramdam ko ang presensya ng Panginoon eh. Mahirap naman yun, magsimba ka rito, tapos pag-uwi ng bahay, sasalubungin ka ng mga problema. Wala, nakalimutan mo, nag-church ka pala. Nag-church ako wag mo ako nag-church ako. Hindi po gayon. Diba? Dapat paglabas natin dito sa church, tanggap natin yung tagumpay. Ano mga problema, mapagsubok naranasan natin sa ating mga buhay. Okay? Sa totoo lang, hindi nagkulang sa sundalo, sa mga mandirigma, yung bayang Israel, hindi po nagkulang. Sobra-sobra pa, binawasan pa nga. Pero bakit sila talo? Dahil hindi nila kasama ang Diyos. Ang sabi dito sa Psalms chapter 6 verse 18, okay? Sabi po yan, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Sinong sabi niyan? Si Haring David. Kasi nung time na nagkakasala si Haring David, walang nakakita sa kanyang ginagawa. Kung tutuusin, ano talaga siya? Secret na secret talaga yun. Pero tingnan mo, nag-utos si Lord doon sa propeta Nathan, na sabihin mo kay David, sumusobra na siya, yung ginagawa niya, hindi na tama sa harapan ko. Eh nung pinuntahan ni Nathan, nagkungwari si David na wala siyang ginawa, pero nung binanggit na ni Nathan na patungkol sa kanyang ginawa, ang sabi ni David, tunay nga na nagkasala ako. Sa totoo lang mga kapatid, hindi problema po kung tayo ay magaling sa panalangin. Bakit hindi natugon ang ating mga problema? Bakit hindi tayo nagtagumpay? Hindi problema yung ating prayer. Ang problema, yung puso. Malinis ba yung puso natin mga kapatid sa umagang ito? Sabi nga dito, kahit sumigaw ka sa panalangin, pero kung ang kasalanan ay nasa sayo pa rin, hindi mo isinuko sa Panginoon, sabi doon, sarado ang langit. Kung balikan natin yung ginawa ni Jesus, napako siya sa cross, bakit siya sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa totoo lang, hindi siya pinabayaan ng Lord. Hindi lang kasi kayang tingnan ng Ama na kanyang anak na puno ng kasalanan, hindi naman para sa kanya, kundi para sa atin. Kaya doon, galit si Lord sa kasalanan. Maliit man yan o malaki, kasalanan pa rin yan. Ang sabi dito sa Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Tingnan ninyo si Yahweh. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinanaing. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon para abutin tayo.
Hindi po si Lord bingi na hindi niya marinig ang lahat ng ating mga hinanaing. Nakikita niya at narinig niya yan. Pero dahil may hadlang, ang alin? Yung kasalanan. Kaya walang breakthrough dahil may hadlang. Kaya walang restoration dahil may kasalanan. Paano ko i-restored ng Lord kung mayroon tayong daladalang kasalanan? Kaya walang anointing dahil may kompromiso. Hindi aalis ang hadlang hanggat hindi mo isinusuko ang kasalanan. Kapatid, sa ating pagpupuri ngayon, may hadlang ba? Kayo po ang nakaalam yan at si Lord. At pangatlo, panghuli. Ang gusto ni Lord, ito yon, repentance. Repentance is painful, but it is the path to restoration. Nasabi niya sa Joshua 7 verse 20-21, sumagot si Akan, totoo pong nagkasala ako kaya inamin na niya. Kaya kapatid, kung may pag-amin sa sarili natin, diyan tayo kakalingain ng Panginoon. Sabi niya, totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia. Halos 8 librang pilak at isang baritang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda na nasa kalaliman pa po ang pilak. Ito po yung mga kapatid, yung pattern ng kasalanan. Ito po yung pattern para maging aware tayo pag ito'y nangyayari. Una, nakita. Ito po yung nagsimula sa tingin. Patingin-tingin, di naman makabili. Di ba? Yung mga ganong totoo pala yon. Then, next, inimbot. Pumasok sa puso. At then next, kinuha. Naging aksyon. At itinago, naging lihim. Mayroon ba sa atin ngayon ganun? Hindi ka biglang bumagsak, unti-unti kang nalulunod. Pag mayroon tayong tinatagong kasalanan, ano man yun, ang dami po yan. Hindi ka biglang babagsak dyan, pero dahan-dahan ka nang lumulunod. Anong sabi dito sa James chapter 1 verse 14-15? Yan. Sabi dyan, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Ito po yun. Maliit lang. Hindi naman ni Lord, hindi naman ako nakikita. Compromising. Palaging ginagawa hanggang sa tumutubo yan. At pag tubo yan, magbubunga yan. Sabi nga, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya to the point na si Akan talagang pinatay. Kasi nagkasala siya. Ang kasalanan ay parang apoy. Habang tinatago mo, lalo kang sinusunog. Okay? Kaya anong sabi ni Joshua kay Akan? Sa verse 7, chapter 7, verse 25-26. Okay? At sinabi ni Josue, bakit mo kami pinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. At pinagbabato ang buong bayan ni Akan at ang buong niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Biruin mo, isa lang ang nagkasala, damay ang lahat. Tayo, isang church tayo. Isang katawan ni Kristo. Si Jesus ang ulo.
tayong kanyang mga galamay. Pag isa sa atin nagkasala, hindi lang po ikaw magsasuffer. Suffer pamilya mo, kapatid mo, kapwa mo manampalataya. Biruin mo sa kasalanan ng ating ginawa. Ito yung nangyari kay Akan. Kala niya, siya lang yung magsasuffer. Ang sabi ni Joshua, ay dahil sa'yo, okay, mamamatay ka rin at buong sambahayan mo, biruin mo yun. Pero hindi na nangyari ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero noon, kung isang nagkakasala, lahat, damay lahat. Ito yung sinasabing, mistake of one, mistake of all. Ito po yung mga motto ng mga sundalo eh. Siya lang yung nagkamali, lahat damay sa parusa. Kasi bakit? Iisa tayo sa harapan ng Panginoon. Iisa tayo sa harapan ng Panginoon. Okay. At sabi nga doon, nung kinukumpronta na ni Joshua si Akan, okay, pinagbabato niya, namatay, at sabi nga doon, last na verse doon, nandun, napawi ang galit ni Yahweh. Sino dito sa ating gustong i-bless ni Lord? Amen. Kung gusto mo kapatid, baka mayroong kang lihim dyan. Isuko na natin yan sa Panginoon. Hindi po tayo magtatagumpay dyan. Sabi nga doon, pagkatapos daw, isinuko ang lahat sa Panginoon, ito yung bumalik ang presensya ng Diyos. Walang restoration kung walang repentance. Ang sabi dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, yan, yung iba dito, kabisado na to. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Kapatid, bakit ganito yung sitwasyon ng buhay mo? Bakit ganyan nangyari? Hirap ka? Baka mayroong lihim na nangyayari sa puso mo. Baka mayroong kang tinago-tago na kung saan sumagang ito atin ang isoko sa Panginoon. Kasi si Lord naman, faithful naman siya. Once na isinuko natin yung ating kasalanan sa Panginoon, ano man yun, maliit man o malaki, compromising man yan, sabi nito sa 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Faithful po si Lord. Ang sabi niya doon sa Matthew chapter 6 verse 34, 48, sabi diyan, be faithful, be perfect, for I am perfect. Kaya sa umagang ito, kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos para hatulan ka. Tayo po tayo lahat. Hindi ka tinawag ng Diyos para hatulan ka, kundi tinawag ka niya para linisin ka at ibalik sa presensya niya. Hindi ito simpleng mensahe, kundi isang panawagan sa araw na to sa Diyos. Sa umagang ito, kapatid, tanungin ko kayo, may akan ba sa buhay mo? May lihim ka ba? Okay. Sino dito nais niya isuko yung akan niya sa buhay niya? Dito po,
Suko po natin sa harap. Dito po sa altar, lapit po tayo. May pagpakumbaba sa ating sarili. Nakikita po tayo ng Diyos. Kung gusto nating magtagumpay sa larangan ng pananampalataya, isuko po natin anuman yung kasalanan ng ating nagawa, maliit man o malaki. Kaya kapatawarin ng ating Panginoon. Sige po, habang aawit po ang ating mga musician, huwag po tayo mahiya. Nais mo i-bless tayo ng Panginoon, sige po, dito po sa harap. Ayan po, sige po mga kapatid. Sa pamilya mo, mayroon kang akan. Hindi man niya nakikita ng kapwa mo, pero nakikita ka ng Lord. At sa umagang ito, nais tayong linisin ng ating Panginoon. Ito yung mga lihim na relasyon na hindi kaya sa harapan ng Panginoon, bisyo, compromising. At sumagang ito, kapatid, paparanas ng Panginoon ang presensya niya. Muli, sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord God. Bawat isa po sa atin, manalangin. Sabihin po natin, Lord, itong lihim na ito, Panginoon, hindi man alam ng aking kapatid, hindi man alam ng aking pamilya, pero alam mo ito, Panginoon, aking isusuko ito sa iyo. At muli po, magpapalinis po ako. At maranasan ko po ang presensya mo. Hallelujah. Sabi ng Lord, be holy for I am holy. Oh, yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. We fall down. Hallelujah. We fall down. We lay our crowns at the feet, Lord Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet, Lord Jesus. We cry, holy, holy, holy. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We worship you. Holy, holy, holy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. We cry, yes, Lord, you are holy God. You are holy God. Thank you, Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy.
manatili po tayo sa diwa ng panalangin. We cry holy, hallelujah. Umiyak po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Kung naranasan mo ang presensya ng Panginoon, kapatid, lalo mo pasalamatan ng Panginoon dahil mahal ka niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa natin awitan ng Panginoon. We cry holy, 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 holy God. Hallelujah. Oh, let us worship the Lord. Come on, church, let's worship the Lord. Nakikita ka ng Lord. Hallelujah. Alam niya kung ano ang diin natin. Alam niya. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayo sa pag-upuri sa Panginoon. Hallelujah. Ipaabot po natin ang ating pangailangan sa Panginoon. Kapatid, tutugunin na ng Lord ang pangailangan mo dahil isinuko mo na yung akan sa buhay mo. Maging man sa iglesia nito, padaluyin ng Lord ang kanyang pagpapala. Hallelujah. Oh God. Lord, napakabuti mo. Sige po, ilahad po natin yung ating damdamin sa Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Oh, ya kaya sikiya rababa. Kaya sandaraya, kaya sikiya rababa. Sandaraya, kaya sikiya rababa. Holy Spirit. Kapatid, patuloy mo yakapin ang presensya ng Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ano man yung kalagayan natin, ano man yung mga pagsubok na kinaharap mo ngayon, maliit man o malaki, kaya mo na yung pagtagumpayin. Dahil ang sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Ano man yung laban mo ngayon, kapatid, hindi mo na yan laban. Laban na yan ni Lord. At paglaban ni Lord, nandun yung tagumpay. Hallelujah. Kung nakipaglaban ka ngayon sa sakit, karamdaman, nandun yung kagalingan ng Panginoon. Hallelujah. Minsan pa natin purihin ang Panginoon. Let's worship the Lord. Sige po, magpuri po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth and worship the Lord. Buka pong ating mga labi. Purihin ang Panginoon. Isigaw ang kadakilaan ng Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Huwag mo nga sa ayan na bumusalan ng kaaway ang bibig mo, kapatid. Binibigyan po tayo ng bibig ng Panginoon upang purihin siya. Upang luwalatiin siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, patuloy ka rin manguna, Lord God. Hindi man sila, Panginoon, pumunta sa harap. Mga kapatiran namin, Panginoon. Maging man, Lord, sa live stream na to, Panginoon, nakarinig
nakakita. Lord, kilusin mo rin sila sa pamagitan yung banal na Espiritu Santo. Sino man sa kanilang Panginoon may karamdaman, maranasan nila, Panginoon, ang kagalingan nagmumula sa inyo. Hallelujah. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katagumpayan sa oras ito. Maraming salamat po. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Oh, you are holy, 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 holy God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All the glory is yours. Honor belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. We are blessed, Church, Caloocan Bethel. We are blessed. The Lord reigns. Tayo manalangin. Hallelujah. 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 You are so great. Our Father in heaven, in Jesus' name, we come before your holy presence. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito. Bagamat kami magtatapos na sa aming pananambahan. Pero salamat. Salamat. Patuloy mong pinapaalala sa amin. You reign in our heart. Hallelujah. Let love reigns in our heart, O God. Salamat po, Panginoon, because it is your power, O God. The power to love because you are love, O God. Nawa, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang tunay na maghari sa aming puso, aming isipan, upang kami magsipagtagumpay sa anumang, Panginoon, mga kasalanan na ginagawa ng kaaway sa amin, Panginoon. But He will not triumph. Dahil 2,000 taon na karaan, ikaw ay nagtagumpay na. We anchor our life on you. Sasamba kami sa iyo. Magtitiwala kami sa iyo. Kakapit kami sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, kami magtatagumpay, Panginoon. Salamat sa mensahe mo. Salamat ng bawat isa sa amin nakita mo sa aming puso, sa biyaya mo, nagpapakumbaba sa iyo. At sinasabi, Panginoon, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo ang iglesyang ito, manumbalik sa iyo. Magsipagtagumpay kami, pagpapalain mo kami, pagpapalain mo ang iglesyang ito, Panginoon. Hallelujah, siksik-liklik, Panginoon. Hallelujah. Bawat isa sa amin, patatagin mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil kailangan ka namin, Panginoon, ngayon at magpakailan paman. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga sandaling ito, O Diyos, dalangin namin ang iyong pagpapala sa iyong mensahero, Panginoon, sa umagang ito. Pastor King, Sister Angel, tuloy mo silang kasihan ng iyong kapangyarihan, puspusin araw-araw sa kanilang buhay, Panginoon. At maraming kaluluwa, Panginoon, makakilala, maraming kaluluwa, mapalakas, ma-encourage sa pamagitan ng kanilang buhay, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon. Pagtagumpay mo sila, Panginoon, sa iglesia ng Dampalit Bethel, kung saan mo pinagkatiwala sa kanila, Panginoon. Magtagumpay ang iglesyang ito, magtagumpay ang bawat kapatiran sa iglesyang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, ang daloy ng iyong pagpapala, ang iyong mga kamay, Panginoon, makita ng bawat isa sa amin, katulad ng aming inawit kanina. Open the eyes of our heart, Lord. Open our eyes of faith. Open our ears that we may hear you. Open our eyes that we may see what you're doing in our life upang kami, ang bawat isa sa amin, humakbang papunta doon. At ito ay papunta sa iyong lupang pangako, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga, Panginoon, katulad ng panalangin ng bawat isa sa amin, sa aking mga kapatiran. Search us, O Lord, and know our heart. Test us and know our anxious thoughts. And see, O God, if there is any offensive way in us, in our heart, and lead us to the way that is everlasting. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo pinapaalala sa amin, O Diyos, Banal na Espiritu Santo, na kami panlangit. Salamat po, Panginoon. Thank you for everything. Pagpalain niyo po ang hanap buhay ng bawat isa sa amin. Aming trabaho, Panginoon. Ang aming mga negosyo, Panginoon. Lord, dalangin namin ang pagpapagaling mo sa anumang karamdaman meron kami. Salamat po, Panginoon. Hindi lang sa physical, spiritual, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga relasyon, Panginoon, na nag-uumapaw ang relasyon na lumalago una sa iyo,
at maging sa aming mga kapatiran, sa aming pamilya, at sa mga kasamahan namin sa trabaho, Panginoon, sa mga acquaintances, Panginoon, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, barkada, Panginoon, at higit sa lahat, sa mga taong ilalapit mo sa amin. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, maging daluyan ng iyong pagpapala, may pamalita ang mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon, upang mas maraming kaluluwa mailapit sa iyong paanan, O Lord, O God, to extend and expand your kingdom, O God, here on earth as it is in heaven, Panginoon. Salamat po, O Diyos, nawa ang bawat isa sa amin patuloy na manalangin, patuloy na yakapin ang iyong mga salita sa banal na kasulatan, Panginoon. Katulad ng sinabi mo, because you are holy, so that we all may be holy in all that we do. Purihin ka, Panginoon, O Diyos. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, sa aming paglisan, sa bahay-sambang ito, papunta, pauwi sa aming mga tahanan. Ikaw ang manguna sa amin, ikaw mag-ingat, ikaw magprotekta, Panginoon. Napakabuti mo, nawa sa buhay ng bawat isa sa aming mga kapatiran na narito, Panginoon. Ikaw ang tunay na maitaas, maluwalhati. Ikaw ang maparangalan, Panginoon. At patuloy ka namin sinasamba araw-araw sa aming buhay. Sa iyo ang papuri, sa iyong kaluwalhatian, sa iyo lamang karangalan, sa iyo at sa iyo lamang, O Diyos. Because you alone deserve all this. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Praise God. Taas po natin ang mga kamay. Sa ating paglisan sa sambahan na ito, tanggapin po natin ang kalinga, pagpapala ng Diyos Ama, pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, at pakipagpisan, kaaliwan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailan paman. Amen. Amen.